Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng Pilibon ng Kaliman ng Santa Maria, ay hindi sa issue ng road rage viral ng isang former police na empleyado ng Supreme Court. So ito yung issue ngayon na road rage viral na isang police na nagkasa ng baril sa isang siklista. So ayon sa viral na balita at video na nakunan sa insidente ay nagkaroon ng issue itong former police at siklista na kung saan ay kinasahan ng baril ito ng nasabing former police. So, doon sa road rage na yon ay isang former police at siklista yung nagkagit-gitan na kinasahan ngayon ng baril nitong police. So, ayon sa ilang anggulo ng video ay pumasok pakanan ang isang bicycle lane itong si Gonzales yung former police na motorista. So, halimbawa ito yung bicycle lane, ito yung bisikleta at nasa bicycle lane. Ito yung yung kotse nung police. Kumatyang ganun. So kumanan siya. Pagkatapos siya ay kinat niya doon sa unahan ng siklista. Tapos kumaliwa ngayon yung siklista para dumiretso uli dahil nga hindi siya makadaan. Kinat siya. So ngayon ang ginawa nung former police, biglang kumaliwa uli. So ngayon nakat na naman niya. So doon na maaaring nagkaroon ng pagtatalo at lumabas ngayon yung Gonzales at kinumpronta niya yung siklista, sinapok niya sa kanya kinasahan ng baril. So ngayon ay kung titingnan mo yung video na pinalabas sa dalawang video na pinalabas ay tila kinakat nung pulis yung siklista. Tapos yun na kinumpronta na niya yung makat niya dito sa kaliwa at kinasahan niya ng baril, sinapok niya pa. So ngayon ay yun nilabas na ni Gonzales yung siklista at kinonfront. Sinapok, kinasahan ng baril at yung bike kinilagkad niya doon sa tabi. Tapos, yun, sila ay nirespondehan ng pulis o ng mga nasa traffic. Tapos, ay dinala doon sa presinto, doon sa Station 11 sa Galas na kung saan nakasundo na umano itong pulis at saka itong siklista. Ngayon, itong problema. Ngayon ay nag-viral sa social media ang nasabing insidente nga. At ito ay umani ng atensyon doon sa ating mga mambabatas at ilang mga matatas opisyal sa PNP. So itong si Quezon City General Torre ay kanyang nagpa-press-con siya para bigyan ng side yung motorista na kung saan ay kinukomentuhan siya at siya ay na-viral nga. So ngayon ay ano nangyari? Itong si General Torre ngayon ang na-plaque, na-komentuhan doon sa kanyang ginawa. Dahil parang pinapadala na kailangan sa pa-press-con niya, ang layo ng lamang niya, mabigyan ng side, yung pangyayari. So siya ngayon na-plaque ngayon, nakapag-resign ngayon si General Torre para mabigyan ng daan ng fairness yung investigasyon. So ngayon, iniimbestigahan na rin ng Senado ang pangyayari ito. Nais din na pakasuhan ni DLG Secretary Abalos itong former police ng kasong kriminal at ngayon tila ayaw naman magsampa ng kaso nitong siklista. So, nais naman kausapin ni Chief PNP Acorda si Secretary Abalos at Mayor Belmonte na lang huwag na pag-resignin itong si General Torre dahil maraming nagawa ito. So ngayon, ang Critics Promotions at
People's Anti-Crime Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At dito sa issue ito ng road rage incident na ganito, ay ating side ay boses dito ay magsilbing aral ito doon sa mga motorista, lalo na yung mga gun owner, na wag sa laula sa kalsada at wag mainit yung ulo. Na makikipagtalo, gagamitin yung baril, pagkatapos ay papanakot. At yan ay hindi maganda, na isa lamang yung pangyayari yun na nagre-resulta ng iba't ibang mga pangyayari. May mga ganyan pangyayari na sa usaping trapiko o road rage ay nagkakaroon ng patayan, pananakot ng baril, sakitan at traffic problem, at yan. So, iba't ibang mga krimen na nangyayari sa ganyang klase ng mga insidente sa kalsada. So, dapat mamahinahon at resolve yun ng mabuti. Ngayon, kami baril, gun owner, talaga, lalo na license to carry, huwag gamitin naman yung baril na panakot kung ganyang may mga pagtatalo lamang hinggil sa trapiko. Unless you are in a life situation. Kung wala kang life situation, hindi mo pwedeng gamitin yung baril mo. Talaga makakasuhan ka ng life threats o serious grave threats sa iyong pananakot ng baril. Kakasahan mo or lalo na itututok mo ang baril mo sa usapin ng trapiko or pag-aaway nga dyan sa trapiko na yan. So, kaya dapat mahinahon at maging ehemplo ito na yung mga motorista huwag gamitin yung init ang ulo at kung ganoon, huwag ipanakot ang baril. So, mabuti ito ay nakabukol din sa ating mga bata. Bilang kahit pangkaraniwan lamang to, ay wasto lamang na bigyan nila ng atensyon para umiral yung kapayapaan. Gaya na sinasabi ni Senator Subiri na tayo ay mayroong nagpapairal nung no crime society. So dapat ito ay mahalagang tingnan na kahit kayo ay pangkaraniwan, ito ay nadidinig sa Senado, ito ay binibigyan pansin kahit paano na mayroong, lalo na kung ang natunghayan mo yung isang kahit siya ay dismiss police, at that time may impluwensya dahil empleyado siya ng Supreme Court. Ngayon kung nadala sa korte yan, maaari ma-dismiss din agad yan dahil may impluwensya. Ngayon ay kawawa yung apit na tinakot niya ng baril at nasaktan niya. Lalo na kung mabigat pa rin ang mangyayari na mayroong kakampi sa korte o sa pulis, hindi ka na makapagdidemanda at iiyakan mo na lamang yung ganong klase ng mga pangyayari. Kaya hindi dapat ipanakot ang baril sa mga nakakagalit sa issue ng traffic o anumang pangyayari o anumang sitwasyon na at nang walang life threat situations na ayon na gamitan ng baril as issue. So sana yun ay huwag gamitin yung baril kung walang life threat situation o dapat paggamitin yung license gun na para protektahan yung sarili, protektahan yung kapwa. So huwag gamitin yan sa hindi mabuting paraan, lalo sa krimen. Lalo na gamitin ito na ipaslang sa mga nakakaalitan o kaaway at hindi gamitin ito sa tamang paraan. So sana yung mga gun owners, gamitin nyo sa wasto yan. So ating pinapanigan na tanggalan ng ating pamahalaan na lisensya o ng ating PNP na lisensya yung Gonzales dahil siya ay irresponsible nagmamayari ng baril. So hindi siya dapat maghawak ng baril kung pinag-iiral niya ay ang kanyang emosyon sa gamitin niya yung baril doon sa nakagalit niya in road incident. So yung mga may-ari ng baril, license guns to carry firearms, kung kayo ay mayroong sasakyan na dala-dala nyo yung baril, kayo ay nakagalit, huwag nyo gamitin yung baril para ipanakot doon sa mga kaaway nyo, doon sa nakaaway nyo sa kalsada. Bagkus, makipag-usap na maayos kung mayroong aksidente na nangyari o maaari nakaiinis na pangyayari. Hindi naman dapat gamitin ng baril unless you are in a life situation, kaya ka nga may baril. Pero kung ganyan, ay hindi. So, yung mga license gun owner ay huwag gamitin manakot ng kanilang mga baril, kundi ay may kulong na dapat karating itong mga ito. Dapat kasuhan ito ng biktima at bigyan ng proteksyon ng pamahalaan ang biktima upang walang ma-influence sa gumawa ng ganyan. Even not, ang naibalita na ikakaso dito sa Gonzales ay alarming scandal lang. So kung alarming scandal lang,
ilang buwan lang, isang buwan na halos magkakakulong, yung arresto minor. Dapat serious grave threat at saka sa like physical injury kung sinapot niya yun. So, yun ang dapat maging kaso niya. Kung meron pa siyang kaso doon sa traffic na pag-iwang-iwang siya sa kalsada, nakakat niya yung mga gumagamit din ng kasala kahit nakabike lang yan. Buti hindi niya na-disgrasya para lalo malaki yung kanyang damage. So, sa PNP, walang takipan ng kabaro at kakilala sa anumang nagagawang krimen ng sino mang especially PNP officer. So, sana yung ating PNP sa ranks, lower to high ranks officer, kung meron kayong kakilala na gun owner, even active, non-active police dismiss, walang kakapihan kung kakilala nyo yan o sino mang gusto nyo panigan. Maging fair, paimbestiga na maayos at ilapat yung police procedure o right policing o fair justice para umiral yung kapayapaan at peace and order. So, paano iral yung peace and order kung kung napapagtakpan yung kriminal? So, ngayon, yun yung tinitingnan na hindi maganda doon sa papreso. Parang pinagtatakpan, paano nga makakasuhan yun kung pagtatakpan? Sa tingin kasi nila, parang pinagtatakpan. Ngayon, kung generally, kung mayroong pagtatakip, huwag naman dahil sa hindi maganda yun. Mananatili yung abuso na mga gun owner, maging mga pulis na abuso sa kanilang mga baril, using it in their self problem o self interest na nagkakaroon ng mga away sa kalye or away nila sa kapitbahay nila o saan man sitwasyon. At hindi ginagamit ito dun sa kanilang policing in right policing. Dapat nakapagpapairal sila ng walang may-ari ng baril ang nakagagamit ito na gawing panakot ito. Even any crimes at kung magkagayon, ay may papakulong ng ating pamahalaan yan at yung mga civilian na biktima, bigyan ng protection para makapagreklamo. So, kawawa yung mga biktima at innocenteng tao na nagagawa ng krimen na mga nabibigyan ng license yan. Lalo na kung sila ay babarilin o anong pang mabibigat na gawin, attempted murder or yan, serious threat. So, ang grabe yung rito ay kagaya nga niya na may influence din sa kasalukuyan itong dismissed police dahil sa employed ito sa Supreme Court. Sa mga kawani doon na judge, yata yun. So, yung mahirap doon dahil nga sa kung merong influence yun, bali wala nang mangyayari doon. Kawawa yung biktima. So, ngayon, kung ito ay natungayan ng ating mambabatas na mas may influence para sa pagpapairal ng batas at maging yung ating hierarchy ng pamahalaan. So, mapapakasuhan yung mga nagkamali in the right investigation. Yun. Kung may investigan nyo sa Senado, kung makikita kung talaga mali, so makakasuhan yung Gonzales ng serious grave threats. Ngayon, kung yan ay alarming scandal lang, siguro pahingi na lang nila ng sorry sa publiko at huwag gamitin panakot yung baril. Mali ang ganong papairalin yung kanilang init ng ulo. Pero dapat siguro merong ganong dapat siguro ay mapakasuhan at mapakulong para hindi pa marisa noong mga gun owner na nananakot ng baril in road rage, road incident at mas isang lugar. So, ipakita ng ating pamahalaan na walang may influence na ganyan ang palulusin nila sa ganyang pang-ugali na nanakot ng baril, lalo na kung siya pa ang mali sa traffic rules. Kaya ang ating Senado, kung naimbestigahan nyo, iralin nyo dapat yan. So, sa isang banda, hindi hingi niya ng kapatawaran in public ang ginawa ng motorista sa kanyang pananakot ng baril at pananakit. May kamalayan din siya magmaneho sa pag-iwang-giwang niyang ginawa. Hindi mo malaman kung saan siya susuli. So ngayon, humingi siya ng tawad doon sa siklista, sinapok niya. Physical injury din yun. It's like, at life threat, pananakot, kasong pananakot. So, yun, magiging kaso niya. So, dapat yung mga motorista, iwas yung mga ganun dahil talagang makaharap niya yun. So, isang example siya
para kung gun owner ka na papakasuhan yung pananakaw ng baril. Dapat may traffic violation din ito sa pag na-drive ganun na halimbawa kakamig ka sa kaliwa, kakamig ka sa kanan. So dapat di ba dapat merong ano yan, merong traffic violation yung para ka nagsuswerving dun sa kalsada. So yun. So sana maimbestigahan mabuti ito at lumapat yung patas ng hustisya at yung mamamayan ay ligtas dito sa mga ganitong klase ng mga irresponsible gun owner, mga mainitin ng ulo sa kalsada. Yan, at lalo na nga may pag-aari ng baril na ginagamit ito sa maling paraan. So again, maliwanagan ni Banal Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mga Pilipino at limayan ng mabuting balita. At ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti, pamamahala at patas ng hustisya. At ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan. At sa gayon, tayo mabubuhay ng mabuti, patas, at may kaligtasang spiritual. Magandang hapon sa inyo lahat. Saan mga boss na tayo ng konstruktibo. Kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyong lahat.